Maligayang pagdating sa aming channel. Pakikinggan ninyo ang kwentong ito. Ang asawa ko ay nagdala ng kanyang nga magulang mula sa probinsya ng walang pahintulot. Natawa ako ng mapait. Anong karapatang meron siya para dalhin sila rito? Pagkatapos nun, pinutol ko ang buwanang bayad sa utang at nawalan silang lahat. Ano ang gagawin mo kung pag-uwi mo ay makikita mo sa gitna ng iyong 5 milyong pisong condominium ang maluluhong bag at gamit ng mga magulang ng iyong asawa? Sa loob ng 3 taon, nakpasan akong lahat para sa isang asawang laging inaawitang mahirap silang pamilya. Ang natanggap ko ay isang plano para agawin ang aking ari-arian, malihim na karelasyon, at ang pinakakakilakilabot isang notebook na nagbabalangkas ng plano para patayin ako. Mula sa isang asawang tinulak sa sulok ng pader, narito ang kwento kung paano ko binago ang takboen laban at isinugal ang katarungan laban sa mga mapagkanlong na taksil. Pakinggan ang kwentong ito hanggang sa katapusan. Isang huling Biyernes ng gabi, haggard na haggard akong nakauwi mula sa isang linggo eng matinding trabaho. Si Ana, ang direktor eng marketing ng isang malaking korporasyon sa Maynila. Tumunog ang smart lock ng aming unit sa BGC, tagwig isang pamilyar na beep, ngunit ang sumalubong sa akin sa loob ay hindi ang katahimikang karaniwan ko. Kaagad na sumakit ang aking mamata. Sa gitnang sala na may makintab na parquet floor, nakalatag ang malalaking sako eng palay at lumang kahon, nakataling matibay na PC, mga alikabo mula sa probinsya ang nakakalat sa aking maputing karpet, amoy sirang damit, at amoy biyahe ang humahampas sa aking ilong. Mula sa kusina, maririnig ang masayang tawanan. Si Marco, ang aking 32 taong gulang na asawa, ay masayang kumakain kasama ang kanyang magulang. Sa mesa, nakalatag ang mapakaing gawa sa probinsya, mapurol at pabaya. Nang makita niya akong pumasok, nangiti siya sandali, pagkatapos ay nakamot ng ulo, ngumiti ng walang kaseryosuhan. Uy, nandito na pala ang misis. Sorry, nakalimutan kitang abisuhan, abala kasi kami sa pag-akyat kina nanay at tatay. Ang kanyang ina si Lola Karing habang ngumuya ang isda. Dumako ang tingin mula ulo hanggang paa sa aking damit na dekalibre at bumulong, sus, matagal kaming naghintay. Ang yabang-yabang ng taga Maynila, hindi makasabay sa aming oras ng kain. Ang kanyang ama, si Tatay Celso, tahimik na naninigarilyo sa tabing ang bintana, ang asap ay kumukuhang ang kulay sa aking mamahaling kurtina. Sumabog ang aking galit, ngunit nagturo sa akin ang maraming taon sa negosyo ng isang bagay, ang unang sumigaw ay ang unang natalo. Hindi ako nagaksaya ng salita. Sa halip na sumigaw o magtapon ng gamit, tahimik akong umupo sa sofa, tumawid ng binti, at mula sa aking bag ay inilabas ang isang bote na nail polish na mapula ang kulay. Dahan-dahang binuksan, lumpit si Marco, ang mukha niya ay nagsimulang maging seryoso. Anong attitude yan? Hindi mo man lang bibatiin si nanay at tatay na nagsikap na pumunta rito? Gumagawa ka ng nail polish sa halip na kumain kasama kami. Gaano ka kagaspang? Humihip ako sa aking makuko, hindi man lang tumingala, ang aking tinig ay malamig at patag. Bakit ko babatiin ang mataong kukuhang aking kwarto? O sige, magpapaalam na rin ako ngayong umaga, ay pumunta na ako sa bangko at ipinagpalit ang monthly amortization na 25,000 piso para sa tsondo na ito. Bagsak, ang mangkok sa kamay ni Lola Kering ay nahulog at nabasag sa sahig. Dumako si Marco, namumula ang mukha, humampas sa mesa. Loko ka na ba? Ano sinabi mo? Ihinto mo ang amortization? Kukuhang ang bangko ng bahay at mananatili tayong lahat sa lansangan. Ari-arian ito ngang mag-asawa. Anong karapatang mayroon kang magdesisyon ng walang pahintulot ko? Natawa akong mapait, isang malami, matinding tawa na nakpabaling kay Marco ng isang hakbang. Dahan-dahan akong tumayo, tumingin ng diretso sa mata ng taksil kong asawa at nagsalita ng malinaw. Ari-arian ngang mag-asawa, sabi mo, wala kang kahihiyan. Ang bahay na ito ay binayaran ng aking mamagulang ng halos 3 milyong piso bilang regalo sa kasal, at ang nakasulat sa titulo ay ang pangalan ko at ako lang. Ang 25,000 pisong buwanan sa loob ng 3 taon ay nanggaling sa aking sariling account.
Nakbigay ba kayo ng kahit isang piso rito? Mag-asawa tayo, ibig sabihin ang pera mo ay pera rin namin. Nanlaki ang mata ni Marco, naganap ngang ibang argumento. Ikaw naman, suminghal si Lola Karing, humampas ngang kamay sa hita. Ganyan ang asawang palanggas, kaya ayaw ngang asawa sa pamilyang lalaki. Ang anak ko ay may kontribisyon sa bahay na ito. Ngumiti ako. Hinawakan ang aking telepono at pinipigilan ang isang screenshot na maingat kong na-save kaninang hapon ang natuklasan ko nang icing ko ang iPad ni Marco sa umaga. Basahin ninyong mabuti ito. Binasa ko ng malakas. Nanay, dalhin mo na ang lahat ng gamit. Lagay mo sa gitnang sala para magulat siya. Kunin mo na ang master bedroom. Ililipat ko ang kanyang mabagay sa maliit na kwarto. Unti-unti nating sakupin ang bahay. Maaga o matagal, ililipat ko ang titulo sa pangalan ko at palalayasin ko siya. Biglang nanahimik ang kwarto. Ang mga mata ni Marco ay lumaki, ang bibig ay nakabukas ngunit walang lumalabas. Iniabot niya ang kamay para agawin ang telepono, ngunit mabilis ko itong inilagay sa bag. Paano pa kayo magmamanman? Tumingin ako sa kanilang tatlo, ang tingin ko ay bumabagsak sa bawat isa sa kanila. Lumabas ako sa sala, kumuhang maliit na maleta na inihanda ko bago ako pumasok at nagsalita. Ihinto ko na ang amortization. Aabisuhan ng bangko sa ilang araw. Kung gusto ninyo ang master bedroom at ang 5 milyong piso na bahay na ito, mabuti pa magbayad kayo. 25,000 bawat buwan, huwag makapalampas. Ana, huwag kang umalis. Nagpanik si Marco, hinawakan ang aking braso. Ang boses niya ay nanginginig na. Alam niya na sa kanyang 20,000 sweldo ay wala siyang paraan para bayaran ang bangko. Inalis ko ang kanyang kamay, ang aking tingin ay puno ng pakasuklam. Matutulog ako sa hotel. Ang hangin dito ay mabaho na hindi ko na matis. Sinara ko ng malakas ang pintong kahoy at iniwanan ang 3 tao sa gitnang kanilang mga sako at niyuraking pangarap. Sa loop ngang elevator habang bumababa, pinayagan ko ang aking sariling huminga. Ang aking makamay ay nanginig hindi sa takot, kundi dahil sa isang matagal ng kinikimkim na kirot na biglang napunit. Ang tunay na labanan ay nagsimula pa lamang. Tinanggap akong hotel sa Makati sa pamamagitan ng maliwanag na chandeliers at tahimik na kapaligiran. Kaagad na isinara ang pinto, binitawan ko ang maleta at dumausdos pababa sa dingding. Ang balat ng matibay na direktor ng marketing ay nabasag. Nagiya ako, hindi ang maingay at dramatikong pag-iyak, kundi ang magabagang higbi na nagpuputol ng puso. Makalipas ang 30 minuto, tumunog ang pintuan ng mabilis. Si Charla, ang aking pinakamatalik na kaibigan mula noong kolehiyo at matagal ng kasosyo sa negosyo, ay pumasok na parang bagyo. Nang makita niya akong nakasandal sa sahig, ang mga mata ay namaga at may kuwangang maskara, lumuhod siya at niyakap ako. Ana, anong nangyari? Sinabi mo lang sa text na pumunta dito agad. Nang tinawagan kita, hindi ka sumasagot. Si Marco ba yan? Hinimas ni Charla ang aking buhok, ang kanyang boses ay nag-alala. Sumiping ako sa kanyang balikat, huminga ng malalim, tapos na. Carla, 3 taon ng pagiging tanga. Pinalaki ko ang isang pugat ng ahas. Umupo kami sa puting kamangang hotel habang inuinom ko ang isang boteng malamig na tubig. Bumalik ang alaala ng 3 taon ng bulak na kasal. Nakakilala kami ni Marco nung pasimula pa lang aming makarera. Nabihani ako sa kanyang mukhang mapagkakatiwalaan at ambisyong makaabot bilang isang lalaki mula sa probinsya na naparito sa Maynila para mangarap sa kasal. Ang aking mga magulang na nag-aalala para sa kanilang anak na babae ay nag-ambag ng malaking halaga para sa isang high-rise condominium sa BGC bilang regalo. Ang titulo ay nasa aking pangalan lamang. Ngunit ang buwanang amortization na 25,000 sa loob ng 3 taon ay isa-isang binabayaran mula sa aking sariling account. Sa aking posisyon bilang marketing director, ang aking sweldo at komisyon ay umabot ng 60,000 bawat buwan. Samantalang si Marco, pagkalipas ng maraming taon, ay nanatiling bispunong kawani ng isang maliit na trading company. Ang sweldo ay kalabisan kung maabot ang 20,000.
Ngunit tuwing ika-5 buwan pagkatapos makatanggap ng sweldo, naglilipat siya sa aking account ng wala pang 9,000 kasabay ng kanyang paboritong linya, "Mahirap lang ang pamilya ko, Ana. Naksimula ako ng wala. Ikaw na ang malaking boss, kaya tulungan mo kami. Ang natitira ko ay para sa networking at career advancement." Naniwala ako, o pilit kong pinaniwalaan ang aking sarili. Sa loob na 3 taon, sa $9,000 na iyon, hinihingi niya ang 3 putahe sa hapunan araw-araw, malinis na bahay, at magadamit na dekalidad. Ang lahat ng ibang gastusin, amortisasyon, kuryente, tubig, kondo, biya, ay ako ang nagbabayad. Bigayin ko ang aking sarili sa trabaho, tatanggap ng dagdag na proyekto, magpupuyat lahat para mapanatili ang imahe ng perpektong pamilya. Palagi akong maingat sa aking masalita para hindi masaktan ang kanyang marupok na pride bilang lalaki. At ang kabayaran sa lahat ng sakripisyong iyon, isang plano para agawin ang aking bahay, at lihim na turuan akong umalis ng walang dala. Hayop talaga, hinampas ni Charla ang kama, nagnangalit, "Sinabihan kita noon pa ang lalaking lagi na lang nagdadahilan sa pagiging mahirap para makatakas sa responsibilidad ay walang mapakakatiwalaang mabuti. Ano ang gagawin mo? Maganul." Bago pa ako makasagot, ang screen ng telepono sa dressing table ay nagliwanag, isang tawag mula kay Mia, kapatid ni Marco. Kinawayan ko si Charla na tumahimik, huminga ng malalim, pinindot ang green button at binuksan ang speaker. Hipag, ang boses ni Mia ay punong dramatikong pag-iyak. Narinig ko na ang lahat mula kina nanay at tatay. "Nasaan ka? Bakit ka umalis sa gabi? Kung may kasalanan si Marco, kausapin ninyo ng pribado." Ang mga matatanda ay hindi alam ang nangyayari, bakit mo sila tinataboy at pinutol ang bayad sa bahay. Isipin mo ang ibang tao. Natawa akong malamig. Ay hindi alam nung nanay at tatay, o sila mismo ang nagplano na ilipat ang aking magamit para makuha ang master bedroom. Sapat na para sa akin ang dulang ito, Mia. Tumutulong ka sa kapatid mo ngayon. Biglang nagbago ang tono ni Mia, naging mabaksik, palave at matalim. "Wag kang lumampas. Inisip mo bang dahil may pera ka, magagawa mo ang lahat? Ang bahay na iyan ay may parte rin ang kapatid ko, huwag mong akalaing makukuha mo ang lahat. Kung itutulak mo siya ng sobra, hindi siya tatahimik. At anong gagawin ninyo sa akin?" Naktigas ang aking boses. "Hintayin mo," sumigaw si Mia, at sa kanyang galit ay hindi niya napigilan ang sarili. "Sinabi ni Marco kung mag-file ka ang annulment at palayasin mo siya sa bahay na iyon, pupunta siya sa opisina mo at gagawing iskandalo. Isisiwalat niya na nangumupit kang komisyon sa marketing ng kumpanya, gumagawa ng black fund, nagbibigay ng lagay sa mga partner. Makikita natin kung mananatili ang iyong upuan bilang director. Piliin mo, bumalik ka at humingi ng tawad kay nanay at tatay, o abala ang iyong karera." Tut tut tut. Biglang naputol ang tawag. Natigilan ako sandali, pagkatapos ay unti-unting bumangon ang isang mapait na ngiti sa aking labi. Ang maluha ay tuyo na. Kahit si Carla na nakaupo sa tabi ko ay napaawang sa kawalang puringang makapatid na Marco at Mia. Ang huling patak ng pasensya ay lumangoy na. Lumapit si Carla, nagmamalasakit, hinawakan ang aking kamay. "Ang komisyon na iyon, kahit tama ang proseso at malinis, kung magpunta si Marco sa kumpanya at makalat ng sismis, titignan ka ng board of directors na may problema sa etika. Si Boss Reyes ay ayaw sa mga iskandalo." Tumayo ako, lumakad patungo sa salamin. Ang babaeng nanghihina sa ilang sandali ay nawala na. Ang nakasalamin ngayon ay isang babaeng handa ng lumaban, mata na may apoy ng determinasyon. "Carla," tawag ko sa kanya. Ang bawat salita ay tulad ng pako na ibinababa. "Naalala mo noong nagpatulong ang kumpanya mo sa isang private investigator para mag-imbestiga ng kakumpetensya? Nakikipag-ugnayan ka pa ba sa kanila?" Naging maliwanag ang mata ni Carla. Humangos. "Oh, ang pinuno nga. Koponan nila ay napaka-profesional at mabilis. Gustong mag-imbestiga tungkol kay Marco? Tama. 3 taon,
suweldo 20,000, nagbibigay sa amin ng 9,000, nasaan ang 12,000 at lahat ng bonus sa panahon ng Pasko at Kaarawan. Ang lalaking laging nagsasabing mahirap siya, na pinag-isipan ang bumili ng 30,000 pisong polo shirt, ito ba ay tunay niyang ginagastos sa networking? Agad akong naglipat ng malaking halaga sa account ni Carla bilang paunang bayad. Hindi problema ang pera, kailangan kong resulta ng mabilis-mabilis. 2 araw lang at ipinadala ng opisina ng private investigator ang resulta. 1 linggo ang umaga, nakaupo ako sa isang maliit na cafe sa Makati. Ang aking nakamay ay nanginginig habang binubuksan ang makapal na folder na may markang confidential. Ang nahayag sa mga pahinang papel ay nakpanghilo sa akin sa loob ng maraming taon. Si Marco ay umaalingaw-ngaw kanyang kwento bilang mahirap nagbibigay lamang ng 9,000 sa aming gastusin. Ngunit sa likod ko, ayon sa bank statement, tuwing ika-5 ng buwan, regular siyang naglilipat ng 5,000 piso sa account ng kanyang ina sa Quezon Province. Sa loob ng 3 taon, umabot na ito sa halos 200,000 piso. Hindi pa tapos ang kanyang credit card statement ay mas nagpababa ng loob ko. 100,000 piso ay hindi ginastos para sa networking. Ginastos ito sa maluho na hapunan sa mga French restaurant sa BGC, mga mahaling regalo mula sa luxury brands, at ang tumatanggap, ayon sa mga larawang kinunan ng investigator, ay isang 22 taong gulang na trainee sa kanyang kumpanya. Sa mga larawan, ang asawang laging nagrereklamo na walang pera ay nakangiti ng maluwag. Ang braso ay nakapalit sa baywang ng babaeng iyon habang lumalabas sila sa lobby ng isang 5-star hotel. Ngunit ang pinakamasamang bagay, ang nagpapalamig ng aking dugo, ay nasa huling pahina. Ayon sa investigasyon, ang 5,000 piso bawat buwan na ipinapadala ni Marco sa kanyang ina ay hindi ginagastos. Ang mga magulang niya ay nakiipon nito ng lihim at ang lahat ng ipon ay nakatago sa loob ng maluluhong sako na daladala nila nang pumasok sa aming tsondo noong Biyernes ng gabi. Ang kanilang masamang plano ay malinaw na nabanggit. Si Marco ay pipilitin akong mag-file ng annulment sa pamamagitan ng pagbabanta sa aking karera. Pagkatapos, hahangwin niya ang kalahati ng tsondo sa BGC dahil ari-arian na nabili pagkatapos ng kasal. Gagamitin nila ang kalahati ng perang makukuha mula sa akin kasama ang nakatago sa mga sako para bilhin ng sariling bahay sa Maynila para sa buong pamilya. Habang tinitingnan ko ang mga larawang iyon at ang masamang plano na iyon, hindi ako umiyak ni sumiga. Nadama ko lamang ang isang sugdulang pagkasuklam. Nang sumunod na hapon, bumalik ako sa 5,000,000 pisong tsondo, ang dating ng isang tunay na may-ari. Ang tanghalian ng pamilya ni Marco ay masaya pang nakikita. Si Lola Karing ay kumukuhang isda. Nang makita akong pumasok ay tinanaw-tanaw ako at nagsabi, "Naisip mong bumalik, pinagsisisihan mo na ba?" Si Marco ay nakaupo ng balang-balang, ngumuyang palito. "Kumusta? Ilang araw sa hotel, nag-iisip ka na ba ng maayos? Ikaw ang nakamali sa ginawa mo kina nanay at tatay. Kung may pagpapahalaga ka sa sarili mo, humingi kang paumanhin at balikan mo ang bayad sa amortization." Pagod na ako. Hindi ako sumagot. Humakbang patungo sa mesa at inihagis ang makapal na folder ng investigasyon ng malakas sa harapan ni Marco. "Buksan mo iyon at sabihin mo sa akin kung saan ka pagod. Pagod ka ba sa pag-networking sa hotel kasama ang iyong trainees?" Kumuha si Marcong folder, binuksan, at nang makita niyang maunang pahina ang malarawan ng kanyang eksklusibong gabi at ang bank statements ng palilipat ng pra sa kanyang ina, naging puti ang kanyang mukha. Nahulog ang folder mula sa kanyang makamay, nalaglag sa mesa. Hindi naunawaan ni na Tatay Celso at Lola Karing ang lahat ng nakalagay sa papel, ngunit nang makita ng ina ang mga larawan ng kanyang anak kasama ang ibang babae, namutla siya. Nang mapahamak na si Marco sa sulok, biglang nagbago ang kanyang ugali. Tumayo siya at sumigaw sa aking mukha ng walang kahihiyan, "Anong masasabi mo? Tingnan mo ang sarili mo. Lagi kang abala sa trabaho at pera lang ang nasa isipan mo. Hinahangaan mo ba ang sarili mong makaspang na ugali?" Lumabas ako para maganap ng taong nakakaunawa sa akin anong masama ron, at ang perang pinapadala ko sa nanay ko, iyan
ay tungkulin bilang isang anak. Karapatan ko iyon. Natawa ako ng matagal, mapait at matalim. Tungkulin bilang anak sa pamamagitan ng pagkuha ng pera mula sa pagod na asawa. At ang nanay mong ito ay kasabwat din sa pagtatago ng pera para manakaw ang kalahati ng aking bahay. Marcos, ikaw ay tunay na isang duwag na lalaki na perpekto sa pagkukulang. Tumahimik ka, nagsumigaw si Marco, nagtatanuro sa aking mukha. Kapag ganyan, mag-anol na tayo. Alam mo ang batas ang tsondo na ito ay binili pagkatapos aming kasal, ibig sabihin ay ari-arian ng mag-asawa. Hahatiin natin ito. Hindi ako lalabas ng wala. Ngumiti si Lola Karing na naunawaan ang salitang hahatiin at 5 milyon. Tama, ang aking anak ay nagtiis sa asawang tulad mong 3 taon sapat na iyan. Mag-anul na, may karapatan siyang sa kalahating bahay na ito. Tiningnan ko silang tatlo na nagtataas na mga kamay sa tagumpay, akala nilang nakuha na nila ang laban, nakamali sila ng malala. Dahan-dahan akong umupo, kinuha mula sa aking bag ang isang pilas na papel na may laminated cover at selyong notaryo. Hahatiin, buksan ninyo ang inyong mamata at basahin iyan. Kinuha ni Marco ang papel. Sa pagbabasa nga salita, unti-unting naging puti ang kanyang mukha, pagkatapos ay naging kulay abo. Ang papel ay malinaw na nagsasad. Antenuptial agreement, isang kasunduan na nilagdaan bago ang kasal. Ang lahat ng pondong ginamit para sa kondo sa BGC ay nakmula sa regalo nga magulang ko para sa akin bilang ari-ariang personal. Ang utang sa bangko ay responsibilidad ko at sa aking personal na kita lamang. Sa lahat na kaso na anulmong, ang kondo na ito ay eksklusibong ari-arian ko, wala si Marco na anumang karapatang hinahabol o obligasyong magbayad. Ang kasunduan ay may lagdangang 2 at selyo ngang opisyal na notaryo bago ang araw ng kasal. Ang lahat nagakumpiyansa, kayabangan at kasakiman ni Marco ay bumagsak ng sabay-sabay. Nautal siya na tubili, ang mga paa niya ay nanginig bago pa mantuluyang lumuhod sa sahig. Hindi maaari ito. Lumuluha si Marco, pawis na lumalabas sa kanyang Noon, sinabi mo sa akin na ito ay formal na proseso lamang para mapayapa ang iyong magulang. Tama, para mapayapa ang aking magulang at maprotektahan ang ari-ariang ibinigay nila sa anak nila mula sa mga tampalasang tulad mo. At napatunayan ng katotohanan na hindi nakamali ang aking magulang sa pag-ingat. Tumayo ako, humakbang patungo sa Marco na nakaupo ng nanghihina sa sahig, at tinanaw ko siya mula sa itaas. Ang kasunduan bago kasal ay nasa notaryong opisina pa rin kahit sunugin mo ang kopya nito. Ang annulment petition ay ipadadala ng aking abogado sa inyong opisina bukas. Ibinibigay ko sa inyong pamilya ang 3 araw para linisin ang inyong sako at umalis sa aking bahay. Kung hindi, tatawagan ko ang pulis at ang building administration para palayasin kayo dahil sa illegal na pananahan. Hindi ko hinaya gumagumalala. Gumagumiko at lumabas ng nangangalit ang puso, ngunit malinaw ang isip. Ng sumunod na araw, nakpakita ang abogado ko si Ati Santos sa isang tahimik na cafe shop sa Ayala Avenue. Maingat niyang binuksan ang folder at nagsalita ng may katiyakan. Ginawa mo ang lahat ng tama at matalino, Ana. Sa maebidensyang ito patunay ng pagtataksil, paglilipat ng pera, at ang wastong antenuptial agreement, walang kahit 1% ng pagkakataon si Marco na makuha ang tsondo. Ang annulment petition ay ipapadala sa kanyang opisina ngayong hapon. Kung nais niyang sirain ang iyong pangalan, hayaan mong lahat ng kasama niya sa trabaho ay malaman din kung sino talaga ang bisepunong kawani na iyon. Huminga ako ng maluwag. Bumabalik ako sa tsondo ngayong hapon para kunin ang ilang gamit at lumipat muna sa ibang lugar habang hindi pa natapos ang kaso. 12:00 ng tanghali. Sigurado akong si Marco ay nasa opisina pa at ang mga magulang niya ay nagtitipon ng kanilang mga gamit. Ngunit nang lumabas ako sa elevator, isang hindi magandang pakiramdam ang dumating. Ang pintong kondo ay bahagyang nakabukas, hindi nakalok. Itinulak ko ang pinto.
Ang nakita ko ay nagpatulala sa akin. Ang tsondo ko sa begeche ang dating malinis at maayos ay parang isang digmaang larangan. Ang baso sa sala ay nabasag, mapiraso ang salamin ay nakakalat sa charpet, mga unan ay pinunit, ang bulak ay nakakalat sa lahat ng sulok. Mga dokumento at libro sa istante ay naiwa sa sahig. Dali-dali akong tumakbo sa master bedroom. Ang kabinet ay nakabukas ng malawak, lahat ng aking damit ay naihagis sa sahig. Ngunit ang pinakamalala ay hindi ang mga damit. Ang electronic safe na nakakabit sa dingding ay pinasibak, na malakas na bagay ang mga pansaraduhan ay nabasag. Inisingit ko ang aking kamay sa loop. Walang laman. Ang titulungang tsondo ang papeles na nagtatakda ng pagmamayari sa 5 milyong pisong ari-ariang iyon, ang orihinal na kopya ng antenuptial agreement na maingat ko na ingatang 3 taon. Lahat ay nawala. Pagkatapos ay tinignan ko ang aking jewelry box at ang istante ng mga bag. Ang 2 branded bags na ilang buwan kong hinintay para mabili, kasama ang kumpol ng mga alahas na ginawa nung karawan namin na nakakahalagang higit sa 300,000 piso. Nawala rin, isang matinding galit ang sumagabak. Ngayon ay malinaw na nang napagtanto ni Marco na hindi niya makukuha ang bahay sa pamamagitan ng batas, pinili niya ang pinakaduwag na paraan, pagnanakaw. Akala niyang kung mabawala ang titulo at orihinal ng antenuptial agreement, ako ay mananatiling walang proteksyon. Nakakatawa, at kahanga-hanga ang kanyang katangahan, hindi ako umiyak para sa mga ganyang tao. Agad na kinuha ko ang telepono at tinawagan ang building administration at ang pulis ng barangay. Sa loob ng 15 minuto, dumating ang 2 pulis at ang security head ng kondo. Nag-request ako na makita ang lahat ng CCTV footage ng hallway at elevator. Sa security room ng gusali, malinaw na naipakita ng CCTV ang lahat ng kasamaan ng pamilya ni Marco. Alas 4 umagang gayong araw, abang tulog ang buong gusali, lumabas si Marco mula sa pinto. Ang mga kamay ay puno aking mga branded bags, nakatago sa isang malaking itim na plastic bag. Nakatago ang kanyang mukha, pabaling-baling tumingin, katulad ng isang daga na takot sa liwanag. Kasunod niya ang mga magulang na nagbubuhat ng 3 malalaking sako mas mabigat kaysa dati, malamang ay puno pa ng ibang mahahalagang gamit ko. Nakita ninyo ng malinaw, Kapitan. Itinuro ko ang screen. Hindi na ito simpleng usapin sa pagitan ng mag-asawa. Ang taong ito ay sinadyang basagin ang safe, nanakaong titulo, mahahalagang dokumento, at ari-ariang nakakahalaga ng higit sa 300,000 piso. Nag-file ako ng criminal case para sa qualified theft at malicious mischief. Ang pulis ay maingat na nagtatala, tumango ng seryoso. Handa kaming mag-investigate, maging mahinahon. Ana, sa ebidensyang ito, sapat na ang kaso. Habang pinipirmahan ko ang aking testimonya, tumunog ang aking telepono si Marco. Binuksan ko ang speaker, inilapat sa recording device ng pulis. Ana. Ang boses ni Marco ay nanginig at punong ang pagiyak. Wala nang bakas ang kayabangan ng nagdaang araw. Huwag mo akong ipakulong. Natawagan na akong pulis, tinawagan ang opisina ko. Pinaalis na akong boss ko. Ana, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Ang mga magulang ko ang nagudyok sa akin, sinabi nilang kunin ang lahat ng papel para mawalan kang lakas. Sandali lang ang aking pag-iisip. Ibabalik ko ang lahat, buo at hindi kulang. Bawin mo ang kaso mo. Tumayo ako ng tuwid. Ang boses ay mas malamig pa sa hangin ng aircon. O, kaya ngayon ay takot ka na. Nang hinampas mo ang safe kong matalim na bagay, nang isinakulong mo ang 300,000 pisong alahas sa iyong bag, nang lumabas kang patakbo sa dilim ngang umaga kasama ang titulongang aking bahay, naisip mo ba ang salitang takot? Talagang nakamali ako. Himaga ni Marco, ang hininga niya ay gumagalang-galang na siya ay malalunot. Ang mga magulang ko ang nagsabi, kung makuha ang mga papel ikaw ay mawawalan ng lahat at kailangan kang lumuhod sa amin. Sa isang sandaling ang pakabaliw ko at dahil sa impluensya nila, ginawa ko iyon. Ana, dahil sa 3 taon ng ating buhay bilang mag-asawa, bawin mo ang reklamo mo. Tumawa ako, isang mapang-uyam na tawa.
Isang sandaling pagkabalif ang 3 taon ng pagtataksil. Isang sandaling pagkabalif ang pagpaplano na agawin ang bahay. Isang sandaling pagkabalif ang pagbasag ng safe at pagnanakaw. Marco, walang lugar ang batas para sa mga sandaling pagkabalif. Ang orihinal ng antenuptial agreement, kahit sunugin mo, ay nandun pa rin sa opisina ng notaryo. Ang titulo na hawak mo ay walang silbing papel, hindi mo ito may bebenta o may lilipat kung wala ang aking pirma at pahintulot. Nahukay kang sarili mong libingan. Ana, hindi mo ako maring kanyan. Ikaw mismo ang pumili ng iyong kinatatayuan, hindi ako. Pinindot ko ang pulang pindutan, permanenteng binloke ang numero niya. Sa ika-4 na araw, natapos na ang lahat ng legal na proseso ni Ati Santos. Sa buong 2 araw, ang aking telepono ay patuloy na tumutunog mula sa mga hindi kilalang numero, mga kamag-anak ni Marco mula sa probinsya na humihingi, umiyak at nakmumura. Hindi ko sinagot ang isa man sa kanila. Isang umaga, dumating ang aking ina mula sa Quezon City para bisitahin ako sa hotel. Niyakap niya ako, ang nga mata niya ay punong pagmamahal ngunit ang boses ay matatag. Ang anak ko ay napakagaling, mahirap lang isang beses, pagkatapos ay tapos na iyon. Ang klase ng pamilyang mapanglinlang at magnanakaw, kapag dinala mo sa bahay ay tutunggalin ka lang sa dulo. Huwag kang lumambot. Hayaan ang batas na magdesisyon. Huwag kang mag-withdraw ng kaso. Sa salita ang aking ina. Naramdaman ko ang lakas ng isang bundok. Kaagad na bumalik akong nakmamalasakit matapos ihatid ang aking ina. Isang text mula kay Mia ang sumagwa sa screen. Hipag, nasa kanto akong tindahan malapit sa iyong opisina. Lumapit ka sandali. Sila-sila lang kaming mag-ina. Pakiusap, tulungan mo ang Kuya Marco. Ngumiti akong mapait. Tulong, nang pinasibat nila ang aking safe sa alas 4 ng umaga, may nag-isip ba sa kanila na magiwan sa aking ng isang landas? Ngunit nagdesisyon pa rin akong pumunta hindi para makipagkasundo, kundi para tuluyang wakasan ang lahat ng ilusyon ng pamilyang iyon. Nakaupong nangungulila si Mia sa isang maliit na mesa sa labas ng tindahan. Ang mukha niya ay mapagod at namumukto. Nang makita niya akong lumapit, kaagad siyang tumayo at nagtulak ng makapal na sobre sa mesa. Hipag Ana. Nag-iyak si Mia. Ang maluha ay tunay na dumadaloy. Nakapagpakulong na sila kay Kuya Marco mula Lunes. Sabihin ha abogado, mabigat ang kaso. Ang nanay at tatay ay hindi alam ang batas. Ngayon ay may sakit sila sa kanilang tinutuluyang silid. Sa sobre na ito ay 200,000 lahat ng ipon ng mga matatanda at hiniram pa ako. Tanggapin mo ito bilang kabayaran sa pinsala. Bawiin mo ang kaso. Nang aapi ka ng labis, hipag. Dahan-dahan akong umupo, tinanaw ang makapal na sobra at pagkatapos ay tumingin kay Mia. Mia, alam mo ba kung makano ang set ng diamond jewelry na kinuha ng kapatid mo mula sa aking safe? Higit sa 300,000. Kasama pa ang 2 branded bags at ang titulong isang 5 milyong pisong tsondo. Gamitin mo ang 200,000 ito para hire ng abogado para sa kapatid mo, huwag itong gamitin para bilhin ang aking katahimikan. Hipag. Pilit ni Mia. Kahit papaano, 3 taon kayong nagising at natulog ng magkasama ni Kuya. Wala ka bang awa? Meron. Matibay kong sinagot para sa sarili ko. Para sa 3 taon ng aking panahon na nilustay sa pagpapalaki ng isang nagnanakaw, tumayo ako, kumukuha ng bag at biglang mula sa likod ng isang puno sa sulok ng kalye, isang babaeng nakasuot ng bulak-bulak na damit ay dumali patungo sa akin. Si Lola Kering. Ang buhok niya ay gusot, ang damit ay pinalanda, ang mukha ay dramatikong namamaga. Kapag makita niya ako, sumigaw siya ng malakas, ang makamay ay lumabas para dumausdos sa aking jacket. Diyos ko, mga kapitbahay, mga tao, panorin ninyo. Ang matyankok na manugang pinalayas ang mamatatanda, nagsumbong sa pulis ang mabuting anak ko. Nagsimulang lumago ang mataong nanonood motorista na huminto, managbebenta sa tabi ng daan, mga naglalakad. Ang hayop na babaeng iyan, sigaw ni Lola Kering sa lalong dumaraming tao. Dahil may pera siya, ginawa niya ang lahat,
Ne gusto niya ibinulalas ang aking anak sa kulungan para malaya, siyang sumama sa iba. Biglang lumabas ang isang kutsilyo para gawing armas, isang maliit na kutsilyo para sa magulay na may maliwanag na talim. Nagulat ang lahat ng nanonood. Iniabot niya ito sa kanyang sariling lig. Ana, ngayon ay mamamatay na ako rito. Kung hindi mo bawin ang kaso at palayain ang aking anak, pupugot ko ang aking sariling lig. Maging saksi kayo, ang babaeng ito ay nagpapahirap ng pamilya namin. Ilang boses ang nagsimulang murmura. Ay naku, ano ba yan? Masyadong mabagsik yata ang manugang. Pinalayas ang matatanda, para saan ba naman ang prakong ganyan ang ugali? Sa harapan ng matatalim na mata ng mga tagamasid at ng kutsilyo, kumabog ang aking puso ngang isang beses. Ngunit agad na tumindig ang determinasyon ng isang babaeng lumaki sa pandaigdigang negosyo. Humakbang ako ng isang hakbang paatras para mapanatili ang ligtas na distansya. Huminga ng malalim. Ang aking mukha ay walang ipinakitang takot. Itinayo ko ang aking ulo. Ginamit ang boses na ginagamit ko sa mga malalaking presentasyon, malinaw, matatag at makapangyarihan. Ibaba ang kutsilyo. Iniisip mo bang ang ganitong palabas ay makakapagpalinis sa kasalanan ng iyong anak? Binalingan ko ang lahat ng nanonood. Pakinggan ninyo ng mabuti. Ang anak ng babaeng ito ay may sweldong 20,000 ngunit nagbibigay lamang sa kanyang asawang 9,000. Ang natitira ay ginastos para sa maluho na gabi kasama ang babay sa trabaho niya. Ang tsondo na binayaran na aking mga magulang at ng aking sariling pera, binalak nilang agawin ang kalahati gamit ang panloloko at pagnanakaw. Siya at ang kanyang anak ay nagpasoen kamera ng alas 4 umaga at ninakaw ang aking titulo tsondo at 300,000 pisong alahas habang natutulog ang buong gusali. Nagbago ang hangin ng pagtitipon. Ay sira, magnanakaw pala at nagsimula pa silang magsigawan dito. Tama ka, ipapulis mo siya. Nang marinig ng Lola Karing ang lahat ng nagbabago ang opinyon, nagsimulang kumawala ang lakas ng kanyang tinig. Ang kutsilyo ay nahulog mula sa nanginginig niyang kamay, bumaksak sa aspalto ng may maingay na tinig. Lumuhod siya sa tabing ng daan, tinatakpan ng kamay ang kanyang mukha, hindi na kaya pang magsalita. Dumali si Mia mula sa tindahan, umiyak at inalalayan ang kanyang ina. Tumingala ako sa kanilang dalawa ng huli at sinabi ko ng malinaw, huwag kayong muling lumabas para hanapin ako, hintayin ninyo ang supuena ng korte. Hinarang ko ang isang taksi na dumating, binuksan ang pinto, umakyat at iniwan sa likod ko ang nagtatawanan at nagpupunto sa eksena ang pamilya ni Marco. Sa loob ng sasakyan, habang lumalayo ang kalsada, bahagya akong ngumiti. Nang sumunod na araw, tumatanggap akong isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero, pala isang pinsan ni Marco. Hipag, Ana, nahanap ni Kuya ang lahat ng gamit mo, handa na siyang ibalik. Ipinagpalit din ng nanay at tatay ang lupa sa probinsya para may ipangbayad sa abogado at piyansa. Makikiusap lang si Kuya, hintayin mo lang siya bukas ng hapon sa aming inupahang silid. Ngunit bago pa man ako makapagsagot, may bagay na nagbago sa aking isipan. Kinabukasan ng umaga, kumuha ang isang abala si Dodong, isang pinsan ni Marco mula sa kanyang ama. Ang lalaking ito ay mapagkakatiwalaan at tapat kabaliktaran ni Marco. Pumasok siya sa aking opisina ng nanginginig at pawisan, ang mga kamay ay makasama. Hipag, Ana, narinig ko tungkol sa lahat ng nangyari. Kahapon, nang linisin ko ang mesa ni Kuya Marco sa kanyang kwarto para ibalik ang ilang gamit, may nahanap akong ito nakatago sa ilalim ng lihim na drawer. Inilapag niya ang isang notebook na may balat ng katad itim, lumang, mga sulok ay napaltos na. Maingat niyang inilapag ito sa mesa sa harapan ko. Hipag, hindi ako sanay maniktik ng gamit ng iba, ngunit nahulog ito at nabasa ko ang ilang linya. Hindi ko mapihilan ang aking manghapa. Si Kuya Marco, baliw na talaga siya. Hipag, alam ko na ibibigay ko ito sa inyo ay pagtataksil sa dugo, ngunit hindi ko matiis na makitang masaktan kayo ng walang kaalaman. Kumabog ang puso ko ng isang beses. Dahan-dahan kong kinuha ang notebook. Ang katad ay magaspang at malamig sa aking daliri. Binuksan ko ito at ang mga nakasulat ay humigop sa aking hininga.
Hindi ito ordinaryong tala-arawan. Ito ay isang planong kasamaan na maingat na isinulat isang malamig na plano noong Nobyembre. Si Ana ay nagsimulang maginala tungkol sa perang pinapadala ko sa nanay. Kung ibulsa niya ang annulment at gamitin ang antenuptial agreement, mawawalan ako ng lahat. Noong Disyembre dapat na akong makahanap ng paraan para mapanatili ang karapatang maging may-ari ng bahay na ito. Kung mabigo ang plano ng pagnanakaw en dokumento, ang tanging paraan ay gawing walang kakayahan siyang makapagdesisyon para sa sarili o permanenteng pinahanaan. Nag-alinlangan ang aking mamata. Ang mga letra ay nagsirimot sa pahina. Sa mga huling pahina, si Marco ay nagsulat ng isang detalyadong plano ng isang pekeng aksidente sa daan. Maingat na nanotahan ang maluwag na expressway na madalas kong tinatahak kapag mag-isa akong nagmamaneho sa gabi para sa negosyo. Nakasulat ang magastos para sa pagkuha ng isang manggagawa na lalasing at magpapatakbong truck para sumalida sa aking sasakyan sa isang maulan at madilim na gabi. Isang plano para lihim na gupitin ang brake wires ng aking kotse. Ang layunin ay nakabilog at naka-underline ng pulang tinta. Vegetative state o kamatayan sa lugar bago ang desisyon ng annulment. Ako pa rin ang legal na asawa, magiging nagisang tagapanggalaga at tagapagmana, nobong kondo sa BGC, kasama pa ang insurance na 2 milyon. Perpekto. Ang hangin sa aking opisina ay naging malamig tulad ng isang silid-bangkay. Ang dugo sa aking maugat ay tila na gelo. Hindi lang pala siya nagnanakaw ng ari-arian, nais din niyang agawin ang aking buhay. 3 taon akong natulog sa tabi ng isang ahas. Hindi ako umiyak, hindi ako sumiga. Ang pagkasuklam at katatakutan ay kumain sa bawat selula ng aking katawan. Nang makita ni Dodong ang pagbabago ng kulay ng aking mukha, nagulat siya, lumuhod sa sahig. Hipag, ipinagmamakaawa ko sa inyo, huwag muna ninyo itong ibigay sa pulis. Kung kasuhan nila si Kuya Marco ng attempted murder, makulong siya ng habang buhay o mas masama. Ang nanay at tatay ay matanda na at nagtatampo na sila. Naawa naman sana kayo dahil sa biyaya na nakatit kayo ng balabalang ito, maawa naman kayo. Tumingin ako sa lalaking ito ng matagal, pagkatapos ay nagsalita ng malinaw. Dodong, tumayo ka. Kinikilala ko ang ginawa mong pagdadala rito, nagligtas ka ng buhay ko. Bilang paggalang sa iyong lakas ng loob, magtatago muna akong sikreto. Naging masaya ang mukha ni Dodong, ngunit may isang kondisyon. Kailangan ni Marco na sumulat ng sariling pagsasamin detalyado at buo nga lahat ng plano niya, kasama ang intensyon na gawan ng aksidente ang sasakyan ko para patayin ako. Kailangan niya itong pirmahan at lagyan ng fingerprint. Kapag nasa kamay ko na iyon, tanggapin ko bilang kalasag ng aking buhay at bawiin ko ang kasong pagnanakaw. Umalis si Dodong ng malungkot, ngunit handang makatit ng mensahe. Pagkaalis niya, inihagis ko ang notebook sa mesa. Ang aking makamay ay walang pagkukusa na hinipo ang screen ng telepono, tinitingnan ang kalendaryo. Ilang araw na lang at magiging 3 taon na ang aming kasal. Ang labanang ito ay hindi maaring tapusin sa simpleng ilang taon ng pagkulong dahil sa pagnanakaw. Ang isang diablo ay kailangan na tuluyang ikulong sa pinakasilid na kulungan. Kinabukasan ng umaga, isang maliwanag na Biyernes, nagpadala si Marco ng mahabang text. Ana, nakamali talaga ako. Ngayong gabi sa 7 oras, sa dating French restaurant natin sa harap ng Maynila Bay, doon ko din daite ka para sa 3 anibersaryo natin. Ibabalik ko ang lahat, titulo, alahas, bags at isang sulat ng pagsasamin, makiusap, pumunta ka para makasalita tayo. Ngumiti akong mapait, isang ahas na nagbibihis ng tupa sa huling pagkakataon. Ngunit sa loob ng 15 minuto, tumunog ang telepono. Ang aking ina. Ana, narito ang mga kamag-anak ni Marco sa labas ng bahay namin dito sa Quezon City. May dalang tarpaulin na may malaking titik at sumisigaw sa daan. Sinasabi nilang ikaw ay mapanghinala at nagpapakulong ng mabuting lalaki. Ang makapitbahay ay nagtitipon na. Pinilit kong itago ang galit. Ngayon ay malinaw na ang makaparehong banta. Sa isang kamay,
Ginagamit ni Marco ang araw, ang anibersaryo, para akitin ang aking kahinaan. Sa kabilang kamay, ginagamit ng kanyang nakamag-anak ang opinyon ng publiko para presyurin ang aking ina na kausapin ako. Akala nila may pagkakataon pa sila. Nanay, makinig ka sa akin, huwag kang lumabas para makipagtalo sa kanila. Tawagan mo ang pulis ng barangay, sabihin mo na may grupo na gumagawa ng kaguluhan sa publiko at nang offend. Kung sila ay may ibang salitang masamang sasabihin, hayaan ang pulis na hawakan. Ngayong gabi, bibigyan ko si Marco ng huling pagkakataon na mahulog sa sarili niyang patibong. Pagkalagayng telepono, kinuha ko ang notebook at isinakay sa aking bag. Pagkatapos ay nagmaneho ako papunta sa tanggapan ng pulis ng lungsod doon na naka-assign ang kasong pagnanakaw ni Marco. Sa loob ng opisina ng hepe ng Criminal Investigation Unit, malinaw kong iniharap ang lahat, ang notebook, ang text ng imbitasyon ni Marco, at ang plano. Ang hepe, isang lalaking may karanasan na halatang nakakita na ng lahat ng klaseng kriminal, ay nakunot ang nang mabasa ang manilalaman ng notebook. Ana, tama ang ginawa mo, ito ay napakahalagang ebidensya. Ang maga ito ay nagpapakita na intensyong nagpaplanong pumatay na may organisasyon. Ngayong gabi, gagamitin namin ang imbitasyonong iyon. Pumunta ka sa restaurant alas 7 normal para kunin ang magagamit. Sa paligid na lugar, may mga plainclothes agents na nakaposisyon na. Kapag may anumang banta, magingat tayo. Alas 7 gabi. Ang hangin galing sa Maynila Bay ay malamig at maalat. Ang dating French restaurant sa Roxas Boulevard ay nananatili ang romantikong hitsura nitom ga kandila, malambot na musika. Pumili akong mesa sa sulok na may malinaw na view lahat ng daan. Hindi pa 5 minuto dumating si Marco. Nakasuot siya ng puting polo, ang suot ko sa kanya noong kaarawan niya noong nakaraang taon. Maayos ang buhok, ang mukha ay pinalandang mukhang nagsisisi. Ang kanyang makamay ay may dalang isang malaking itim na plastic bag at isang sobra. Umupo siya sa harapan ko. Ang mamata ay mamasa-masa, nagpapakita ng pinakamapanlinlang na pagkakataon. Ana, maraming salamat sa pagpunta mo. Dala ko ang lahat, titulo, alahas, bags. Suriin mo, wala ni isa na nawawala. Hindi ko man lang tiningnan ang bag. Saan ang sulat ng pagsasamin mo? Dali-dali ang itinula ni Marco ang sobre. Nandito, aminin ko ang pagnanakaw. Tama na ba iyon? Maingat na binuksan ko ang sobre, binasa ang nilalaman. Isang pahina ang papel, maayos na sinulat, umaaminin sa pagnanakaw dahil sa sandaling pagkabali at pag-isip, walang kahit isang salita tungkol sa plano ng pagpatay. Nais pa ring makuha ang notebook, patayin ang ebidensya at maging malaya. Natawa ako, ang tawa ay tumunog ng kakaiba sa malambot na musika ng restaurant. Marco, 3 taon mong ginampanan ang papel ng mahirap na asawa ng may kahusayan, ngunit ang papel ng nakukumpisal na tao. Napakasamang aktor mo. Inihagis ko ang papel sa kanyang mukha. Inihisip mo ba na ipagpapalit ko ang aking buhay sa isang piraso ng walang kwentang papel na ito? Gusto mong makuha ang notebook para sirain ang ebidensya, pagkatapos ay maging malaya ka at ay pagpatuloy ang iyong katampalasanan. Nanlaki ang mamata ni Marco. Ang pagpapanggap ay biglang nawala. Saan ang notebook? Nasaan na? Tumayo akong bahagya, lumapit, at buminabang, tiningunit ang bawat salita ay parang talim ng espada. Ang notebook na iyon, alas 2 ng hapon ngayon, personal kong ibinigay sa hepe ang Criminal Investigation Unit ng pulis. At ang pinaka-espesyal na bagay ngayong gabi, ang lalaking nagahain sa kanto roon, ang mag-asawang kumakain sa tabi, lahat sila ay plainclothes agents. Tulad ng kidlat, bumaksak ang buong mundo ni Marco. Ang mukha niya ay mula sa puti hanggang abo. Napagtanto niya na siya ay nahulog ng kusa sa kanyang sariling bitag. Sa liwanag ng kandila ng restaurant, nakita ko ang pakabaliw, kadiliman at matinding galit na bumubula sa namumukto niyang mamata. Ang parking lot ng restaurant ay madilim sa ilalim ng lumang puno. Ang aking takong ay tumutunog sa aspalto habang lumakad ako patungo sa aking sasakyan na nakahilera sa kalsada.
Biglang mula sa likod maririnig ang mabibigat na hakbang na pabilis ng pabilis. Lumingon ako. Sa ilalim ng malaw na ilaw ng poste, si Marco ay tumakbo patungo sa akin tulad ng isang ligaw na hayop. Ang mukha niya ay baluktot, ang ngipin ay nakapit. Sa kanyang kamay ay isang kalahating tisa pulang tisa na kinuha mula sa gilid ng kalsada. Itinataas niya ang tisa, ang bibig ay gumagawa ng nakakatakot na ungol. Ikaw, itinulak mo ako sa dako nga matayan, ikaw ang mamamatay ka muna. Dalhin mo ang bahay na iyan sa libingan mo. Nakatayo akong walang galaw dahil alam ko na ang lambat ay nakahandang kumilos. Pulis, itapon ang sandata, huwag gumalaw. Isang malakas na utos ang pumutok sa gabi. Agad na mula sa likod ng mga sasakyan at mga puno, 4 o 5 taong nakasuot ng ordinaryong damit ang sumugot ng mabilis. Isang matangkad na ahente ay nagkick sa braso ni Marco, ang tisa ay lumipas ng malayo, tumutunog sa dingding. 2 ahente ang nagdagdag, pinuwersang lumuhod si Marco sa aspalto. Bitawan, pakawalan ninyo ako. Nagpapalit-palit si Marco, sumisigaw nga mura. Ang ilong niya ay tumama sa lupa at dumugo. Isang malamig at matigas na aserong posas ay tumipa sa kanyang nga pulso, ibinara ang lahat ng paglaban. Pagkatapos ay bumangon si Marco, ang galuha at dugo ay nakahalo sa kanyang mukha at nagsimulang umula. Ana, tulungan mo ako. Nakabalif ako sandali, hindi ko sinadya. 3 hakbang ang layo, hawak ko ng mahigpit ang bag na may nilalaman ng aking magagamit na ibinalik. Tumingin ako pababa sa lalaking dating tinatawag kong asawa. Pagtatangkang pumatay, tingnan natin kung ang antenuptial agreement o ang pagyak ng iyong ina ay makakapagligtas sa iyo. Pagkatapos ay pumasok ako sa taksi na handang naghihintay at lumayo ng may sound ng police sirens na pumutok sa gabingang Maynila Bay. Nang sunod na katapusan ng linggo, nakalat sa media at social media ang balita ng pag-aresto. Dendang post sa Facebook, trending hashtag, artikulo sa tabloid. Shocker, BGC condo husband plotted to kill wife for AG5M property. Diary of a monster, how Marco planned to accident kill his wife. Ang kumpanya ng Marco ay agad na naglabas ng pahayag dismissal. Ang kanyang nakakilala ay nagtatago. Ang impormasyon tungkol sa kanyang pag-aresto ay kumalat sa buong probinsya at pamilya. Nang sumunod na hapon, nakatanggap akong mensahe mula kay Mia, humingi nga huling pagkikita sa isang tindahan malapit sa Tutuban Station. Dumating ako. Si Tatay Celso at Lola Caring ay tila tumanda ngang 10 taon. Ang buhok ay puti na, ang balat ay naluoy at maputla. Sa kanilang mga paa ang mga maluluhong sako na dating daladala nilang may kayabangan para sakupin ang aking sala ngayon ay kasama nila sa kanilang pagtakas mula sa kahihiyan. Kinuha ni Lola Caring mula sa loob ng kanyang damit ang isang itim na plastic bag maingat na nakabalot at inilapak sa mesa. Ana, 1,000 beses kaming nakpapaumanhin sa iyo. Nanginig ang boses niya, punong sira-sirang pag-iyak. Ito ay halos 200,000 lahat ng perang pinadala sa amin ng anak namin sa loob ng maraming taon. Sala namin. Nabingwit kaming kasakiman, sumama kami sama-sama, alam naming nagsasakit kami sa iyo. Kunin mo ang pera na ito. Patawarin mo kami. Iniabot niya at NG asawa ang kamay para yumukod. Tinignan ko ang tumpok ng pera, ang perang galing sa aking sariling pawis at dugo, hindi ako naawa. Iniabot ko ang aking kamay at tinanggap ang pera, mayos itong inilapag sa bag. Ang perang ito ay pera ko mula sa simula kaya tinatanggap ko, ngunit ang kapatawaran hindi. Tumingin ako pababa sa 2 matandang tao. Ang trahedya ngang inyong anak ngayon ay hindi dahil tinulak ko siya kundi dahil sa walang hanggang kasakiman at sa paraan ngang inyong pagpapalaki sa kanya. Dalhin ninyo ang masako ninyo pabalik sa probinsya at gamitin ang natitira ninyong buhay na ipanalangin ang inyong anak sa loob ng kulungan. Umikot ako at lumakad sa daan ngang Tutuban, naksanip sa daloy ngang gataw. Sa likod ko, ang tunong tren ay pumulang matagal at ang pagtangis ngang 2 matanda ay nalunod sa tunong ngang gulong sariles, dala-dala nila ang kanilang pangarap na nadurog. Halos 1 buwan at kalahati pagkatapos ng malagim na gabing iyon sa Maynila Bay,
Ang annulment proceeding ay opisyal na naganap sa Pamilya Court. Ang kapaligiran sa silid ng hukom ay malamig at tahimik. Si Marco ay dinala ng 2 buwaya mula sa kulungan na kasuot ng orange na damit ng preso. Ang buhok ay inalis, ang balat ay maputla at namangos dahil sa kakulangan ng araw. Ang kanyang abogado na kinanyang bayaran ng pamilya sa pamamagitan ng pagbenta ng lupa sa probinsya ay umupo sa tabi niya ng walang pag-asa. Marco, pirmahan mo na ang papeles. Sa lahat ng ebidensyang ito pagtataksil, qualified theft at attempted murder, wala kang pagkakataon. Ang kusang loob na pagsin sa annulment ay magiging tanda ng pagbabago at pagsisisi. Makakatulong ito sa iyong sentensya sa criminal trial. Hinawakan ni Marco ang ballpen, ang makamay ay nanginginig. Tumingin siya sa akin ng huli, ang mga mata ay punong pagmamakaawa. Ang mga labi ay nagbigay ng ilang salita na hindi lumabas. Lumugas siya na malalim at nilagdaan ang papel ng isang sapalaran at pagod na pirma. Ang pirma na iyon ay opisyal na tinapos ang 3 taon ng aking bulag na pag-ibig at pinutol ang huling PC na naktatali sa akin sa isang pamilyang nagnanakaw. Hawak ko ang stamp na desisyon ng korte. Lumabas ako sa gate ng korte, itinataas ang aking mukha at humihinga ng malalim. Ang hangin ng katapusan ng taon sa Maynila ay may amoy ng kalayaan. Nang hapon na iyon, nagmaneho akong mag-isa pabalik sa Tondo sa Begeche. Inupahan ko ang isang cleaning crew para linisin ang lahat. Ang lumang kama ay dinala sa scrapyard. Ang sofa na pinunit ay inalis. Kahit ang makurtina na may amoy ng tabako ay inalis at itinatapon. Nang makita ko ang Tondo na malinis at mabango, ngumiti akong maluwag. Nang sumunod na Lunes ng umaga, naksuot akong Bega power suit, nakpahit ng pulang lipstick at bumalik sa opisina ng may tiwala. Ang buhawing ang pamilya ay hindi akong bumaksak, bagkus ay pinalakas pa ako. Bago pa man umupo, tumunog ang internal phone. Si Director Reyes ay gustong makita kayo sa executive floor, urgent. Si Director Reyes, isang lalaking nasa kalagitnaan ng kaniyang ika-4 na dekada, may matalas na isipan at malakas na pamumuno, ay nakatayo sa tabi ng floor-to-ceiling window, nakatingin sa busy na kalye sa ibaba. Nang pumasok ako, bumaling siya at ngumiti, isang bihirang ngiting ang pagalang. Umupo ka, Ana. Maayos na ba ang lahat? Opo, sir. Natapos na ang legal na proseso. Handa na akong mag-focus ng 100% sa trabaho. Iniabot sa akin ni Director Reyes ang isang tasa ng mainit na saa at tumingin sa akin ng may higit na paggalang. Nasundan ko ang nangyari sa balita at sa ulat ng HR. Pinakplanuhan, pinasok sa sulok, at sinabayan ng pagbabanta sa buhay, ngunit panatag ang isip mo, tumindig ka gamit ang batas at tinupad ang katarungan. Ang katapangang iyon ay nagpapakita ng isang leader na hindi natatakot sa unos ng negosyo. Ang aming kumpanya ay kakalagdang kontrata at pahintulot para sa isang bagong malaking branch sa Cebu. Ang timok na merkado ay nangangailangan ng isang kapitan na sapat ang tibay at matalinong tumugma sa bagong hamon. Nais naming i-promote kayo bilang Regional Director para sa Visayas at Mindanao Operations. Doble ang sweldo, sariling sasakyan at stock options. Cebu. Ang 2 salitang iyon ay tumunog sa aking isipan tulad ng isang kampana ng bagong simula. Bagong lugar, mainit na araw, malayo sa lahat ng madilim na alaala. Walang alinlangang tumayo ako, iniabot ang kamay at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Director Reyes. Maraming salamat sa tiwala ninyo, sir. Tinatanggap ko ang responsibilidad na ito at tiyak na magdadala ako ng mas malaking kita para sa kumpanya. Nang gabing iyon, inimbitahan ko si Charla para sa isang pagdiriwang sa isang kilalang ihaw na restaurant sa Quezon City. Mainit na hangin, maingay na boses ng mga tao, at paborito naming inihaw na liempo at pusit. Nagdesisyon na ako, Carla. Dinip ko ang liempo sa toyo at suka, ngumiti ng tahimik. Ibebenta ko ang kondo sa BGC. Gagamitin ko ang pera para bumili ng bagong lugar sa Cebu. Malinis na simula, walang masamang alaala. Pinalo ni Carla ang mesa, uminom ng beer ng buong sigla. Tama, ibalik ang pera ng bahay na iyon bilang puhunan.
Cebu ay may magandang araw at bagong oportunidad. Sige lang, Regional Director, at pagdating mo roon, buksan mo naman ang puso mo para sa isang lalaking may mabuting ugali. Ang babaeng katulad mo ay hindi pwedeng nag-iisa magpakailanman. Nakatawanan kaming dalawa, ang tawa ay lumipad kasama ang hangin ng gabi, bukas at punong kalayaan, kalagitnaan ng Disyembre. Ang Cebu Pacific flight ticket sa aking kamay one-way, patungong Mactangen Cebu International Airport. Naibenta ko na ang kondo sa BGC sa isang batang mag-asawa sa napakamabilis na 2 linggo. Ang pra ay nasa aking account, sapat para sa isang bagong presyosong unit sa Lahug, Cebu na may view ng dagat. Habang naghihintay ako sa departure area ng Naya, Terminal 1, tumunog ang telepono. Ang aking ina. Ana, may sulat na dumating mula kay Marco mula sa Davao Prison Colony. Ara na inusig siya ng korte. Ang desisyon ng criminal trial ay lumabas na 10 taon para sa qualified theft at attempted murder. 17 taon sa kabuuan. Nalaglag sila ang kanyang nga magulang sa korte. Umuwi na sila sa probinsya, isinara ang pintuan, mahihiyang lumabas. Narinig ko ang pangalan ni Marco, ngunit ang puso ko ay hindi kumabog ng may put ni kasiyahan. Parang balita lamang tungkol sa isang taong hindi ko kilala, isang taong nakbayad ng tamang presyo. Ano ang nakasulat sa sulat? Nanay, nagpapaumanhin siya, nagmamalasakit sa iyo sana, at hinihingi ang kapatawaran para mabawasan ang kutop ng kanyang konsyensya sa loob ng 10 taon. Sandaling tumigil ang aking ina. Ngunit alam mo ba ang ginawa ko? Bago pa matapos ang unang pahina, pinunit ko na ang sulat, binabol ko at inihagis sa basurahan sa labas. Ang konsyensya niya ay responsibilidad niya. Ang aming pamilya ay walang obligasyong magbigay nga kapatawaran para mapagaan ang loob ng isang taong pinlano ang pagpatay sa aking anak. Tama ka ba, anak? Ngumiti akong buong puso, isang tunay at magaan na ngiti mula sa kaibuturan ng aking dibdib. Tama ka, nanay. Ang nga basura ay mapupunta sa basurahan. Ang hiling ng kapatawaran na huli at walang habas ay walang kahulugan na para sa akin. Naisara ko na ang nakaraan. Mag-ingat ka doon, nanay. Tawagan kita kapag nakarating na ako. Mahal kita. Nang ang eroplano ay tumaas at pinunit ang makulimlim na langit ng Maynila, sandal ako sa bintana. Paalam sa mga maluluhong sako, sa taksil na asawa, sa mga luhang gabing hindi makatulog sa hotel. Matapos ang 2 oras, bumaba ang eroplano sa Mactan. Sa pagdating ko sa labas ng terminal, isang ibang hangin ang sumubong sa akin. Wala nang malamig na lamig, sa halip araw na gintong rosas at mainit ang tanda ng timog. Ang buhaing lungsod, ang natawag ng mga tao na may malambot na tawag na Bisaya, at ang amoy ng dagat, lahat ay nagpagising sa bawat sentido ko. Nakatayo ako sa lilim ng isang puno, naghihintay ng sasakyan at huminga ng malalim. Ang hangin ay may lasang kalayaan. Nang unang araw sa opisinang bagong branch sa Cebu, mayos ang takbong lahat. Ang opisina ko ay nasa ika-25 palapag ng isang Grade A tower sa mismong sentrong lungsod na palibutan ng malawak na salamin na nakahatid ng tanawin ng Cebu City at ng malayo pang dagat. 3:00 ng hapon, kumatok ang aking secretary at nagulat na may bagong strategic partner na naghihintay sa sala. Tumayo ako, inayos ang aking suit at lumabas. Nagbukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nasa katumbas ngang 35 taong gulang. Hindi siya ang karaniwang maningning na businessman na pamilyar ko sa Maynila. Ang suot niya ay simple ngunit elegante, light blue linen shirt at gray slacks. Ang dating niya ay may kapayapaan at kumpiyansa. Magandang hapon, Ana. Ako si Rafael Cheo ng Visayas Creative Solutions. Natutuwa akong makilala sa personal ang napag-usapang matalentong marketing director mula sa Maynila. Ngumiti si Rafael, iniabot ang kamay, mainit ang hawak, tama ang lakas, nagpapakita ang tunay na paggalang. Ang 2 oras na meeting ay dumaan ng napabilis. Si Rafael ay mapayapa, malinaw ang pag-isip at may malalim na pananaw. Hindi niya kailanman nang abala sa aking pagsasalita at bawat oras na nagpresenta ako ang matapang na ideya na minamasama ng ibang partner, siya ay tumango ng may pagkakaunawa at agad na nagbigay ng praktikal na solusyon. Ang kanyang
presensya ay nagbibigay ng pakiramdam katatagan at kaligtasan ang bagay na sa 3 taon ng pagsasama kay Marco. Hindi ko kailanman naramdaman kahit isang beses. Ang plano ninyo ay napakahusay, Ana. Ang determinasyon at bagong perspektibo ninyo ay kung ano ang kinakailangan ng merkado rito. Kumpiyansa ako na ito ay magtatagumpay. Nang lumabas si Rafael, ang ngiti sa aking labi ay hindi pa nawala. Ang pakiramdam na marinig ng isang matalino at magandang loop na lalaki, mapansin at igalang ang sariling kakayahan, ito ay isang napakakahangahangang bagay. Ang langit ng Cebu ay unti-unting nagsimulang mag-abo sa pagsikat ng araw. Ang liwanag ay nagpintang gintong kulay sa malawak na karagatan. Humawa ako ng mainit na tsa, lumapit sa malapat na salamin na aking opisina at tahimik na nakmasid sa paklubok na araw. Sa pag-alala sa bawat sandaling nakaraan mula sa gabing nakita ko ang masako sa sala hanggang sa gabing ang pagtatangkang pagpatay sa Maynila Bay hanggang sa malamig na sulit ng korte, lahat ay parang isang mahabang bangungot na ngayon ay natapos na. Pinili kong tumayo, lumaban at protektahan ang aking buhay at ari-arian bilang isang tunay na mandirigma. Ang mga mapangaping tao ay nanatiling may pananagutan. Ang hustisya ay dumating. Humigop akong mainit na tsaa, hayang ang liwanag ng Cebu ay sumasalamin sa aking mga mata. Natuklasan ko ang isang malalim na katotohanan. Ang babae ay hindi ipinanganak para magtiis at magsakripisyo ng bulag. Kapag mayroon tayong sapat na lakas ng loob, handang iwaksi ang mga basura ng nakaraan, at hindi nagpapahintulot sa kasamaan, tiyak nagagantimpalaan nagbuhay ang isang bagong umaga na mas maliwanag at mas puno ng pag-asa. At ang mainit na araw ng Cebu ngayon ay ang pinakamagandang patunay ng katotohanan iyon. Ang kwento ko ay nagtatapos dito, ngunit ang maningning na buhay ni Ana ay nagsisimula pa lamang.